Alam mo, Bryle, minsan yung katahimikan pala ang pinakamalakas na sigaw. Yung okay po ako sa video call, pero may luha na pinipigilan sa likod ng buntong hininga. Tama ka, Cassie. Minsan, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Minsan, ito ay isang babala. Ito ang kwento ni Daphne na kalaban. Mula sa Dansulihon, Cagayan de Oro, na huling nakontak noong Oktubre 2024 at natagpuang patay sa bakuran ng employer sa Jara, Kuwait noong Disyembre 31, 2024. Bago tayo magsimula, trigger warning lang po. Paalala po sa lahat na totoong nangyari ang mga kwentong ito at maaaring makasakit. Magandang araw, pati CM. Ako si Bryle. At ako si Cassie. At ito ang Kahon ng Misteryo, mga lihim sa ibayong dagat. Si Daphne ay pumunta sa Kuwait para sa pamilya, para sa tahanan, at para sa mga anak. Marami sa atin ang naglalakbay, dala ang pag-asa. Ayon sa mga ulat, maayos naman ang simula ng kanyang trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ay unti-unti rin nagbago ang kanilang komunikasyon. Anak, mag-ingat ka ha. Huwag ka araw-araw. Kahit isang okay lang. Mamisbaya kayo ka na mo. Oo ma, okay ra ko diri. Ayaw gabala ka, konti na lang, makaipon ako para sa mga bata. Makakauwi akong may dala sa atin. Promise ha? Huwag mong kalimutan magpahinga. Kaon gilog sakto, ayaw pagpapas mo na. Oo ma, love you. Sunod na pagtatawag ha. Miss na pud kay tamo. At iyan ang huling tawag. Ilang linggo lang, tuluyan nang natahimik ang cellphone ni Daphne. Noong Oktubre 2024, nawalan ng kontak si Daphne. Ang sinabi ng employer ay nawawala siya. At ang kanyang pamilya ay hindi makapaniwala. Bawat follow-up, isa lang ang sagot. Please wait! At kung minsan, ang please wait ay mas masakit pa sa katahimikan. Ma, sabi ng agency tumulong daw sila. Pero hanggang ngayon wala pa ring balita. Kahit isang mensahe lang anak ko. Kahit okay lang. Gusto ko matiyak na okay lang ate mo. Ang ate Daphne mo. Ma'am, we are coordinating with the embassy. Please wait for the updates. Please wait? Anak ko ang nawawala. Hindi lang impormasyon. Anak ko, Daphne! Asa na ka? Magparamdam ka kahit isang mensahe lang. At ito ang pinakamahirap na sandali. Ang habulin ang boses na unti-unting nagiging hangin. Sa ika-31 ng Disyembre, taong 2024, natagpuan ang labi ng isang Pilipina sa hardin ng kanyang employer sa Saad Al-Abdullah, Jara. At kinilala ito si Daphne na kalaban. Ang hardin na dati mga bulaklak, ngayon ay tinaniman ng lungkot at mga tanong. She left the house a long time. We reported her missing. I don't know where. Sir, the remains were found buried in your garden. We need your cooperation. Maybe somebody put the body there. Not us.
Mga walang hiya! Bakit niyo ginawa parang hayop ang anak ko? Anak ko! Saan ang gumawa nito sa'yo, Daphne? Anak ko! Ang pagkadiskubre ay nagbunsod ng mas malalim na investigasyon at koordinasyon sa embassy at ng mga otoridad. Sa mga ganitong kwento, hindi lang pamilya ang nasasaktan, pati na rin ang buong komunidad. Pero bago tayo magpatuloy, may mahalagang paalala mula sa Ugnayan PH. Sa bawat kumusta, may nakatagong miss na kita. Kamusta? At sa likod ng okay lang ako, may bigat at pangamba. Lalo na para sa mga kababayan nating nasa malayo. Pero, hindi kailangang sarilinin ng lahat. May handang makinig. Kami sa Ugnayan PH. Ligtas, maaasahan at laging bukas saan ka man sa mundo. Bisitahin ang www.ugnayanph.org. Ugnayan PH, dahil hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Hanggang sa dulo ng mundo. Paalala mula sa Ugnayan PH, serbisyong nagbibigay ng counseling at emergency support para sa mga kababayan nating OFW. Kung may kakilalang OFW na nangangailangan ng kausap, tawagan lamang ang Ugnayan PH. Hindi kayo nag-iisa, may makikinig at may tutulong. Sa mga ganitong panahon, ang bawat mensahe ng malasakit ay mahalaga. Ngayon, babalik tayo sa kwento ni Daphne at sa mga tanong na naiwan. Bakit tumagal bago siya natagpuan? Paano nangyari ito sa panahon ng CCTV, Wi-Fi, at instant messages? Tanong ito para sa mga pulis, recruiters, agencies, at para rin sa atin. Kapag ba lumipad ng isang OFW, gaano nga ba talaga kalakas ang ugnayan at komunikasyon? O sa sandaling makaalis sila, ay unti-unti rin natin silang makakalimutan. The remains of Daphne Nakalaban were repatriated to the Philippines on February 21, 2025 through OWA and DMW assistance. Gusto namin ng katotohanan. Hindi lang katawan ang hinahanap namin. Hustisya rin. Babalik siya, pero hindi siya buhay. Anak ko, Daph. Sa susunod na episode ay sisilipin natin ang investigasyon, ang pag-amin ng suspect at ang desisyong nagbago sa takbo ng kaso. Habang naghihintay tayo na katotohanan, tanungin natin, kapag ba ang katahimikan ay sumigaw, handa ba tayong makinig? Ako si Brian. At ako si Cassie. At ito ang Kahon ng Misteryo. Bawat kahon may kwento. Hindi lahat masaya ang dulo.